Bigyan ng respeto ang mga matatanda, lahat ng matatanda sa buong mundo na nasasangkot sa kaguluhan ito, pati mga bata, lahat ng mga kababaihan at mga kabataan na nasasangkot sa kaguluhan dahil parito sa pera. Pera ng pera, pinakikalaman ba, bakit ganito, sana magkaroon ng libre mga pangangailangan, isang tuol ba, para sa masa. Wala ng kaguluhan sa mundo. Dahil sila nagkaroon na ang pera sa buong mundo, marami na mga kalokohan sa buong mundo. Kaya ngayon, sasangkot tayo sa katapusan ng mundo. Nakakapos ang buhay natin sa walang kwenta-kwenta. Sabi ko, ay para sa mga masa, sa lahat ng wala ng pag-asa, sa lahat ng nakasama, sa lahat ng hirap at pag-iisa. Naaalala niyo pa ba? Bibigyan namin sa'yo ng daya. Bilang taon na rin lumipas, mga pilay ng mundo ay bukas. Marami na rin ang mga pagbabago, di maiwasan pagkat tayo ay tao lang. Mapapatawad mo ba ako? Kung sinunod ang gusto mo. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la. Pinilit kong iahon ka, ngunit ayaw mo naman mahaman. Para sa mga mata sa lahat ng dunya o ng sistema, sa lahat ng amin nakabarkada, sa lahat ng mahilig sa laksok at drama, sa lahat ng di marunong umasa, sa lahat ng may problema sa eskwela, sa lahat ng pag-isaron kulita, sa lahat ng may problema sa pera, sa lahat ng masa, sa lahat ng masa. Huwag mong hayaan ganito, bigyan ang sarili ng respeto. Problema sa sistema, sistema ng korupsyon at iba pa, sistema mula sa pera, kaya ito ngayon ang nagiging sakit ng lahat. Problema sa lahat, hindi mo na alam, bata ka pa ito, hindi mo pa alam, bakit ito, sana masalita, kaya ganito ang
La 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 la. La la la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La la la. Para sa masa. Para sa masa. Para sa masa. Para sa masa. Teka na, bago pa mag-uusapan lang ito, meron ako sasabihin. Pag hindi umayos ang mga tao, ilalim ng liwanag ng sikat ng araw, laganap ang hindi maipintang kahirapan. Sa likod ng makapal na usok, rumaragas ang sasakyan. Nagkukog ang mga tao na hihirapan. Sa ibabaw ng mabahong basura, nakatungtong ang mga batang nagsasakripisyo para kumikalaman. Paano nga ba ito masusolusyonan? Sapat na nga ba ang munting mithiin? Hoy anak! Ano ba? Gumising ka na. Tanghali ka na naman. May late ka na naman. Pangarap. Pangarap kong mabago ang lahat. Nais kong tumulong sa mga taong naghihirap. Nais kong mapagaan lahat ng kanilang mabibigat na pasanin. Sisikapin kong makapagtapos sa aking pag-aaral upang maging isang magaling katulong. Isang pinuno ng mga ngasiwa upang umangat ang ating ekonomiya. Pero paano kaya? Paano kung ako mismo ay meron din mabibigat na pasanin? Ay, nako. Late na naman ako. Hoy anak! Bisan mo! Asan yung pagkain mo? Kumain ka na at mag-ayos ka na. Bisan mo, kumain ka na. Late ka na naman. Tay, may exam nga po pala kami sa Wednesday. Paano ba yan anak? Wala pang perang tatay mo. Pero titignan ko kung medyo malaki yung makukuha kong pera at yun na lang ang gamitin mo. Okay? Sige, kumain ka muna.
Tay, meron na po pala kaming project na babayaran ngayon. Pwede po ba makahingi na kahit konting pera? Ay, naku naman anak ko. Eto. Oo. Yung anak mo, humingi sa akin na pambayad daw sa measurements. Ibabayaran daw sila. Magpadala ka. Kahit pa paano. Baka mapigil tong anak ko sa pag-aaral. Wala tayong pagsisiguro sa anak mo. Oo. Ngayon, humingi sa akin ng pera. Ibibigay daw project. Sige, matrabaho ka muna. Mamaya na lang. Sige, bye-bye. Anak! Ay, gusto niya yung TV. Nakaambari ng panibagong pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo naman sa susunod na linggo. Kaya mga tsuper ng jeep ay hihirit na rin daw po ng 10 piso na minimum na pasahe. Nakatutok si Julius Segovia. Matapos ang 2 linggong may magkasunod na rollback, big-time oil price hike naman daw ang nakaambas sa susunod na linggo. Halos wala na kami kinikita eh. Napupunta lang sa diesel eh. Mas kokonti lang yung baba, mas malaki yung taas. Pwede na ba kaya kontrolin ng gobyerno yan pagtaas? Although there's no shortage in supply, hindi natin maasahan na bumaba ang presyo. No? Kasi supply is just enough for demand. Ayon sa mga sources sa oil industry, sa unang 3 araw ng linggo, halos $6 per barrel ang itinaas sa presyo ng diesel o katumbas yan ng halos 2 pisong dagdag presyo. Ang gasolina naman, higit $3 per barrel ang itinaas o katumbas ng sobra sa pisong dagdag presyo. Hihintayin pa raw ng DOE at oil companies ang huling 2 trading days bago makuwenta ang eksaktong OPH. Palagay ko mas safe na magkarga na ngayon. Ang ilang transport groups, tila puno na. Magpepetisyon na ang pasang Mazda at iba pang grupo sa LTFRB sa Lunes. Gusto nilang gawing 10 piso ang kasalukuyang 8 pesos na minimum fare sa jeep. At dagdag na 35 centavos din sa susunod na kilometro matapos ang first 4 kilometers. Masakit sa loob namin to, subalit hindi namin kayang tiisin pa ang ginagawang panloloko ng mga lintik na ito na supplier ng ating langis. Masyado na hong nasasaktan ang hanay ng transportasyon. Julio Segovia, nakatutok, 24 oras. Ay, buhay nga naman. Hello, Mr. Garing. Pumunta nga dito sa office at may mapasikaso lang ako sa'yo. Sir, ano po yun? Anong oras daw ba meeting mamaya sabi ng mga may-ari ng gasoline station? Mga 9 o'clock daw po dun sa fast food. Sige. Paisikaso na lang itong mga papeles at may appointment pa ako. Sige po, sir. May pag-uutos pa po ba kayo? Wala na. Ay, nako. Parang mapagpasada na. Tanganin na. Tay. Anak. Ayos na ba? Sige. Nagahan ng uwi, Pagka uwian, diretso uwi kagad sa bahay. Matayang gawain. Sige, ingat. Pasensya na pala kung late ako ng trimming eh. Alam naman natin na nagmahal na yung presyo ng langis sa world market. Bale, ngayon, yun yung pag-uusapan natin ngayon. Bale, kailangan natin magkasundo sa presyo na tataas natin para maging para. Tama yun kasi kung ako magtataas, kayo yung presyo lang ng mga Oo, tama yun. Kailangan natin gawin yun para magkasundo sa presyo. Bali yung presyo sa halos $6 per barrel ang itinaas o katumbas dyan ng 2 piso dagdag presyo sa diesel. Sa gasolina naman halos $3 per barrel ang itinaas o katumbas ng higit sa piso dagdag presyo. Sige, okay na. Sige, pwede na yun. Ano? Kung gayon, sino yung unang magtataas? Bali yung nakaraan na kayong Petron. Bali ang bigyan naman natin ng pagkakataon na unang magtaas yung Caltex tsaka yung Chevron. Kaya ba kayo? Bali, papayan na natin sa media para madami na ng mga tao. Sige. Oo, tama. Mabuti na yun. Oo, sige.
Sumamba rin ang panibagong pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo naman sa susunod na linggo. Kaya naman, ang mga tsuper ng jeep ay hihirit ng 10 piso na minimum na pamasahe. Nakatutok, Noriel A. Norcos. Ayon sa sources of oil industry, sa unang 3 araw ng linggo, halos $6 per barrel ang tinaas o katumbas ng 2 piso dagdag presyo. Ang gasolina naman ay halos $3 per barrel ang tinaas o katumbas ng sobra sa piso dagdag presyo. Matapos ang 2 linggong magkasunod na rollback, big time oil price hike naman ang nakaambas sa susunod na linggo. Halos wala na kami kinikita sa diesel na lang napupunta lahat Mas kukunti ang baba, mas malaki ang taas. Ng gobyerno ang pagtaas ng diesel. Although there's no shortage in supply, hindi natin makasama bumaba ang presyo kasi ang supply is not enough for demand. Palagay ko, mas na magkarga ng gasolina ngayon. Ang ibang transport group, tila puro na magpetisyon ang pasada master group sa LFTRB sa diesel. Gusto nilang gawing 10 piso ang 8 pesos na minimum fare sa jeep at dagdag na 35 centavos kada susunod na kilometro. Masakit sa loob namin to, ngunit hindi na namin kayang tiisin ang mga ginagawang panluloko ng mga lintik na supplier ng ating mga langis. Masyadong nasasaktan ng ating hanay ng ating transport. Noriel A. Norcos, nakatutok. Tataas tayo ng presyo kada litro. Mga alas 6. Kasi po, kasuhin ko po. Kasi po yung mga naka-display doon, papagtan ko na po. Tama, mabuti pa. O, sige, marami pa kasi Gold po, premium. Ito na po ba? Premium yan Wala lang gasolina ngayon Wala akong makakaipon ito. Parang hindi na anak ko. Wala na naman. Salamat. Tatay, pakipasin niya ang pinto. Ayan po. Pasok ka na ba, iyo? Ayan pa pala. Hindi ka pa ba late niyan? Hindi pa pa. Kapagod na nangyari. Hinaka na ka uwi sa gabi. Salamat anak. Kumain ka na ba? Bubutay. Natapos na. Ano ba balita? Hindi na po kayo tayo nakakawin ng gabi ba? Yun nga anak Kailangan mong trabaho ng mabuti para may condition ka. Tapos, nabalo pa sa balita na tumaas pa ang presyo ng gasolina. Kaya ako kailangan ng ipon ko. Meron pa naman po ako naipon dito tayo. Baka pwede pumatagdag. Ito anak, pwede ba kalahati mo na ang bayaran mo? Huwag ka mag-alala anak, natrabaho ko na maayos para bayaran natin yung tuition mo. Makikiusap na lang po ako sa mga guro, sakali mo na pwede pumalapit mo. Huwag ka mag-alala anak, babayaran natin yung tuition mo. Okay. Ayos na po ako. Sige anak, ingat Hindi man po rin. Pagka tapos sa klase, uwi ka agad. Sige, ingat anak. Sige.
Dear President Benigno Simeon Noynoy Aquino III, ako nga po pala si Vince Alcaraz na isang simpleng mag-aaral. Nais ko pong ipaalam sa inyo ang mga bagay na maaaring hindi ninyo napupunan sa bansa. Batid ko po bilang isang estudyante na maraming mga taong nahihirapan sa pagtaas ng petrol sa Pilipinas, sapagkat kalinsabay nito ang pagtaas ng iba pang pangunahing produkto. Dahil din dito, maaaring tumaas ang pamasahe na kung saan maraming mahihirap ang lalo pang hihirap. Sana po ay bigyan niyo po ito ng pansin. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Vince. Sa ilalim ng sikat ng araw, muling nabuhay ang magandang kapaligiran. Sa gitna ng maaliwalas ng simoy ng hangin, mga taong may magandang posisyon sa buhay, sa pagbangon muli ng magandang kalikasan ay maunlad ng pamayanan. Ito ang aking mitiin, ang aking pangarap. Ikaw, may magagawa ka ba? Binigyan tayo ng Diyos ng isang magandang lugar kung saan tayo maaaring mabuhay. Mga puno na maaaring silungan, mga hayop na maaaring alagaan, mga prutas na maaaring kainin, at isang mundong dapat nating pangalagaan at mahalin.
Kaya ayaw ka ba magmagsalong? Ay, ito yung pala kasi economics. Oh, ito na ba yun? Tagal-tagal na din natin ito, di ba? Oo nga eh, kasi napakahirap naman gawin. Pero buti na lang, matapos natin ng oras, di ba? Marapit na rin natin sa iba. Oo nga eh, buti na lang, natapos talaga natin. Praise God! Naku, ang tagal naman nila. Tawagan na kaya. Oo nga eh, project natin dito. Ano ba yung bahay sa area? Oo, ano ba tayo dito? Si Rolfo. Ay, may tao. Ay, siya ba to? Oh, hindi, wala kayong tao. Kaya pala eh. Ano nangyari? Ito, tingnan nyo. Ito yung nagawa namin ni Rosie. Kailangan na lang naman dyan yung tagpiran. Pwede ka naman umupo. Hindi pwede. Mainit eh. Mamaya na ito. Load mo na tayo dito. Ano ba pala? Di ba wala? Wala naman. Tingnan mo. Kasi medyo to. Saksak mo ah. Turgin ako po. Turgin ako po. Balita pala eh. Kakapasok lamang ng balita, magsasagawa ng rollback ang ilang mga gasolinahan sa darating na araw. Nagsasabi ng magandang balita, isa na rito ang pag-unlad at paglago ng produksyon ng langis kaya sila nagbaba. May balita ring gumaganda ang ating kapaligiran at ang mga natural resources. Ano ba yan? Nag-rollback na naman ako sakto. Wala. Maliit pala eh. Bababa na naman pala yung ay, ang ay na pala ako, Noriel. Parang 50 centavos lang, gano'n din. Tataas ng piso, tapos ang baba 50 centavos. Eh, okay na kaya yun? Okay na yun. Hindi ka naman walang baba. Oo nga naman, di ba? Kahit na mas malaki yung tinaas, tapos ang balik 15 centavos lang. At least nakababa. Oo nga naman. Pero sa bagay, tama rin naman si Noriel eh. Kasi ang laki naman na tinataas nila. Sige. Gusto kita. Kasi, mayaman naman kasi sila na kasi damay ko pa. Ang pabali. Oo. Oo, ako hindi ko nararamdaman. Para lang yung mga mahihirap. Oo nga naman. Dapat yung pamahalaan, i-consider din nila yung mga mahihirap na tao. Dapat di ba patas lang? Oo, tama. Sabi nila na ako yung gagawin. Oo. Kasi sa kada labas ng gasolina, meron tayo tinatawag din sa gasolina. At yung greenhouse gases, kapag umakit siya sa ozone layer, nagkakos siya ng pagsikat sa ozone layer. Oo, malaki na nga daw butos na ozone layer na yun eh. Sa Africano, dun sa asthma. Eh di ba eh. Sa naman dapat ito. Sino real? Kasi siya may kotse eh. Oo nga, saka ikaw. Hindi rin. Kasi yung ibang kotse, pag hindi na nalinis yung makina, lumalabas ng maitim na asok. Pero yung mga malinis ang mga makina, hindi naglalabas ng mga... Pero di ba siyempre nakakapag din yun ng air pollution? Hindi naman masyado. Pero
But kailangan din natin isihin dito yung mga nagmamain, yung mga nagpupunto ng mga kaulit. At sila din yung mga nagiging dahilan kung bakit tumataas yung mga hangin na madudumi at hindi na hanap na mga ulong. Diba? Oo, kasi may kotse. Kung hindi nyo natatanong, yung kotse yung gamit ko yung tinatawag natin e-car. Na kung saan ginagamit ng electricity, yung mga solar panel, na kung saan yung sasakyan na yun yung napapagana siya gamit na gumagamit ako ng solar panel para yung energy na nagmumuna sa araw is masave niya dun sa sasakyan. Mayama ka pala talaga. Then kasi kahit na gumastos tayo, maging nature lover naman tayo. Eco-friendly pala ang car mo eh. Tama. Kisa naman sa pagtulan ng mga pamahalaan yung pagtaas ng gasolina. Pagtulan na lang ng mabuti yung paggawa ng mga electrical na kotse para makatipid sa gasolina, makatulong pa tayo sa Pero diba, nangangailangan pa rin sa paggamit ng e-car. O kaya di paggamit ng solar panel. Kasi para makakabilis pa, may sobrang mahal. Kung hindi naman pamahal, siguro mag-isip na tayo ng magandang best alternative din sa gasolina o sa tinatawag natin yung mga natural, pwede namang ibalik yung kalesa. Ang kalesa malalapit lang na sa papunta. Kasi ibang Saka diba, pwede naman mag-bike na lang. Para mas makakasipit tayo. Saka alam mo yung gas na, yung sa coconut oil, yung kino-convert siya into gas para magamit. Narinig ko lang yun. Di ba may mga latest ba? Di ba may mga napapalat tama yung tayo? oil. Oo nga, kasi paubos na rin yung mga natural resources natin. So, mahirap din. Mahirap din maghanap ng alternative source. Oo, mahirap din magkukuhanan. Pero habang maaga pa lang, kailangan ng pagkuhan ng pansin yung paggawa ng mga ibang alternative sa habang namin. Pero di ba hindi naman lahat ng tao makaka-afford bumili ng mga sasabi yung alternative na. Kaya ang pinakamura pa rin sabihin na kahit tumaas siya ng piso, ng 20 centimos, at least afford pa rin siya naman. Oo nga naman. So, meron naman siyang bad effect sa ating earth. Meron naman na benefit, meron naman yung harm. Oo pa. O katulad na lang din ng mga eco-friendly na car. O diba, syempre, may benefits din yun kasi nakakatulong siya na magawa din ng air pollution. Pero syempre, hindi lahat nakaka-afford bumili ng lahat. Mas katulad ngayon, mahirap ang buhay. Gumamit ka lang dyan ng, bumili ka lang ng pagbigat ng makakapagano ka ng tao. Ang problema kasi sa mga tao, masyado nilang ina-approve yung mga resources. Kaya yung mga natural na sa pagkagubatan ng kalbo. Oo nga sa pagkakaingin nila. Ayun pa dahil sa panood natin sa TV, hindi na tayo masyado nakapagpano. Oo nga pa nga tayo mag-away. Dahil sa rosa. Ay, hapon ka pala eh. Oh my God! Ay, uwi na rin kami. Nakatira pa ako. Ayos lang yan. Nalika. Gana. Ay, na. Sige, mauna na kami. Ano na namin kayo? Sige lang. Post mo ba? Ayos na. Yan, yatin na natin sila. Paano all mouse na? Ay, bukas na lang ulit. Okay. Bye. Ingat kayo. Ingat. Stop. Ngunit, ano ang ginawa natin? Mga bigay ng Diyos ating inabuso. Ano na ang nangyari sa mundong dati perpekto?
Uwi na ba ang lahat? Muling nagmahal ang presyo ng produktong petrolyo sa world market at sabi ng Department of Energy, posibleng sumunod rin ang Pilipinas sa linggong ito. Maging ang LPG magtataas din daw ng presyo kung matutuloy ang panibagong Magandang gabi, kapitbahay. May dumating na balita na ang ating mga natural resources at supply ng langis ay paubos na kaya lilimitahan na ang supply ng gasolina. Napagpasyaan na rin ng mga may-ari ng gasolinahan na magtaas ng 3 piso kada litro ng gasolina dahil Magandang araw. Ang ating bansa ay umaharap sa isang malaki at seryosong problema. Ang ating bansa ay nakararanas ng kakulangan sa langis at iba pang likas na yaman. Nais ko lang po na ipabatid na ginagawa po ng ating gobyerno ang lahat ng aming makakaya upang malutas ang krisis na ito. Maraming salamat po. ay tumirik pa. Arian, bumaba ka diri. Tumirik pa, walang gasolina. Ano yan? Matay eh. Nangyari dyan? Gagayahin na. Tayo mag-start. Walang gasolina eh. Ano nga? Ayaw pa magbukas. Magtulak na lang tayo. Tutulak lang tayo. Ay, sige. Saan tayo mag-aat ng gasolina? Liblib ng lugar to, tsaka ang dilim na. Sana panood sa TV. Una, limitado na ang pagbili ng mga gasolina ngayong mga pagkakataon na ganito. Eh, layo pa natin sa bayan. Kung gagawin natin, magtutulak tayo. Yun ang tanging magagawa natin. Oo. Tara, tulak ko tayo. Simulan na natin. Okay na pala. Pagod! Kaya tayo mahanap ng gasolina pa. Kanina pa tayo Maghapon na, baka ayaw pang mangyari sa atin. Baka ayaw pang mangyari sa atin dito. Oo nga pa. Doon, may tao doon, malaki. Oo nga pa. Tanungan natin kung may gasolina natin may gasolina pa dito. Naku, wala pa rin. Ang hirap na maghanap ng signal dito. Anong klase itong lugar na to? Tingnan mo, kating-kating na ako dito. Ay, naku. Lalo naman ako, nakapanda pa ako. Tignan mo nga. Grabe ko lang kwenta naman sa cellphone na to. Bukod, ano nang nasing lugar na to, boss? Ang putik-putik. Ang dami pala mo. Ang dami-dami panda mo. Ew, baka may art dyan. Okay. Yan, iba yan. Gabing-gabi na, Arian. Nasaan yung kita ko? Oo. May tao, Arian. Woo! Yan na. Tara. Hello? Ay, hindi. Ayos kami. Woman. Pwede magtanong, ate? Dito. Ano ba yun? Kaya meron po ba kayo? Nakagasolinahan. Naku, gasolinahan na naman. Yan nga ang problema namin. Dahil ba alam nyo? Hindi na, kaya pa kami naghanap kasi. Ay, ganun. Kaya nga rin kami naghahanap eh. Hapon na kami dito. Lalo naman kami, kahapon pa. Ikaw, sumama ka na. Sumama ka na rin para sama-sama tayo. Saan naman? Maghanap. At tara, maghanap tayo. Trip ko. Nakakapagod na naman to. Kasi ang dami na. Ew, yak. Ano po? Magpabuha dito yung sasakyan nyo. Tara na. Ano ba yan? Nalayo-layo na naman sasakyan natin. Wala pa yung mga kasamahan natin. Nasa na ba sila? Di ko nga rin alam eh. Nahiwalay na kasi tayo. Kasi, ba't pa kasi tayo humiwalay eh?
Ewan ko pa. Naghahanap kasi tayo ng ano eh. Wala pa tayong gasolina. Ano ba yan? Napakakain naman ang lugar nito. At dilim-dilim na. Tapos ang lamok-lamok pa. Irita naman yan. Init-init. Gusto pa naman ang dengue ngayon. Yaka mo na yan. Asa na kaya sila? Natin. Tapos ako. Dahil na nito. Dahil na nang narating natin. May bike. Pwede pa kaya itong Natisha ba yun? Oo, natisha. Yung siya pinadanin. Ayun pala eh. Tisha! Oo, yan. Alala kayo. Pinatas nakita. Dilim kasi eh. Kaya nga. Kaya walang maputi. Ano? May nakita ba kayong gasoline station? Wala. Kita mo naman napakaliblib, di ba? Malay mo lang. Wala. Naiwan na nga yung sasakyan namin. Alam mo, Padre, pag init-init pa, napapagod na ako. Ano mo ba ang hati? Kaya lang, tara dito. Tara nga. Cut mo. Game po na tayo. Sabi na, wala tayong naap na gasolinahan. Hanap nga eh. Sana tinipid ko na lang yung ibang natitira kong gasolina kahapon para hindi tayo naubusan noon. Dahil nagdugas na lang tayo eh. Kasi kahit sa malapit na, malapit na pupuntahan, gumagamit pa ako ng gasolina. Sana magagamit ko na lang. Cut mo nga. Dapat yung pwede lang muna kayong memo. Maligo ka pag uwi. Kalutang eh. Ngunit, ano ang ginawa natin? Mga bigay ng Diyos ating inabuso. Ano na ang nangyari sa mundong dati perpekto? Nasira ang buhaw na langit dahil sa polusyon. Mga halaman, mga puno'y na dati matibay, ngunit tumigay na at namatay na ngayon. Huli na ba ang lahat? Huli na ba para ating itong mabago?
sa lahat ng binaon ng sistema, sa lahat ng amin na kabarkada, sa lahat ng mahilig sa love song at drama, sa lahat ng di marunong bumasa, sa lahat